dito, ano booking na booking yung pagsisinungaling at kayabangan ni Vice President Sara Duterte. Bakit natin nasabi, mga kababayan, na pagsisinungaling at kayabangan po yung pinagsasasabi po niya dito? Ay, pasensya na kayo sa boses ko, mga kababayan, kasi wala masama talaga yung pakiramdam natin. Kakani-kani lang tayo nagising. Grabe talaga. Anyway, shoutout po sa inyo Sabi dito, mga kababayan, sa News 5, meron pong binanggit itong si Sara Duterte na never daw siyang nagsalita ng Marcos resign. Ang sinasabi lamang daw po niya ay magpa-test daw po itong si PBBM. Ito pa kayong pagkakasabi dito, that is a betrayal of public trust. Pagpapatest ang nais na ipagawa ni Vice President Sara Duterte kay President Bongbong Marcos sa halip na mag-resign sa pwesto. May open challenge na rin umano ang Pangulo mula kay Atty. Vic Rodriguez na hanggang ngayon ay ayaw niyang gawin. That is a betrayal of public trust because when you are president or vice president, you consecrate yourself to the service of the nation. Ibigay mo na yung sarili mo sa bayan. Therefore, pag sinabi ng bayan na magpates ka, hindi ka pwedeng magsabi ng hindi. Di ba nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ano yung sabi ni Harry Roque? Walang kahit na sino ang pwedeng pumilit sa presidente na magsagawa ng ganyan. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, kahit pa ilang beses, kahit pa 100 beses na magpate si presidente, hindi po matatapos yan dyan. Alam niyo, sa totoo lang, kung sinunod ni PBBM yung sinasabi nitong Sara Duterte at lumabas na negative, hindi pa po matatapos yan dyan. Ano yung kasunod nilang sasabihin? Binayaran nila yung mga yung mga clinic. Binayaran nila yung mga nag-test kasi presidente yan. Kaya nga kung tutusin, mga kababayan, wala po yung katapusan. Kung mag-negative, ang sasabihin ng mga yan, binayaran. Kung mag-positive, babatikusin nila ang presidente at sasabihin nila na dapat umalis sa pwesto ang presidente, mga kababayan. So ngayon, bakit natin nasabi na nagsisinungaling po si Sara Duterte dito? So ngayon, kung pakikinggan nyo, mga kababayan, yung balita noong June 20 na kung saan nasa The Hague etong si Sara Duterte. Actually, hindi pala siya June 20. July 19, mga kababayan, nung nasa The Hague. Ito pong si Sara Duterte, meron po siyang nabanggit. Ito, pakinggan po natin. Kahit alam ko, naiintindihan ko, tayong lahat gusto natin mapalayas si BBM sa pwesto. Kasi wala tayong... Sinabi daw niya na hindi daw niya pinagre-resign. Sa madalit salita, hindi daw niya pinaalis sa pwesto itong si PBBM o pinabababa sa pwesto. Pero maliwanag naman dito, mga kababayan, na gusto po niyang patalsikin sa pwesto ang presidente. So ibig sabihin dito po sa sinasabi niya, sa press con po niya, mga kababayan, kahapon, puro kasinungalingan po yan. Kaya hindi na rin ako nagtataka kung bakit nawawala ng tiwala ang gobyerno sa opisina, nawawala ng tiwala ang taong bayan sa opisina ni Sara Duterte. Kasi nga, puro kasinungalingan po yung sinasabi, mga kababayan, ni Vice President Sara Duterte. Sabi niya dito, never daw siyang nagsalita ng Marcos resign o paalisin sa pwesto si PBBM. Sa madalit salita. Pero ano po sinasabi niya dito? Kahit alam ko, naiintindihan ko, tayong lahat gusto natin mapalayas si BBM sa pwesto. Gusto niya. Kasi wala tayong nakikita pagbabago o pagtutuloy ng pagbabago na nasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tama. Kaya ang rason kung bakit natin siya... Ang totoo kasi dyan, mga kababayan, ganito. Kung matatandaan nyo, kung babasahin nyo itong senaryo ng ginagawa ng mga DD-shet para patalsikin sa pwesto si PBBM, nagmula lang naman po yan nung nalaman nila na hindi po nila kayang hawakan sa leeg si Presidente, si PBBM. Kaya po sila nang gagalaite kay PBBM kasi nga, ano ba ang ginawa ni Presidente? Hindi itinuloy yung madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato na possible na marami pa, mga kababayang Pilipino po natin na inosente ang madadamay. Hindi itinuloy ni PBBM yung pagprotekta doon sa mga pogo, mga kababayan, na nasasangkot sa iba't ibang klase ng krimen. Hindi umubra kay PBBM yung pare-pare ko yung system, padri-padrino system na kung saan
porket ikaw ay kumpare ka aliado, pag may kasalanan ka dapat absuelto ka. At higit sa lahat mga kababayan, hindi daw pinoprotektahan ni PBBM etong si Kibuloc. Sa mga pananagutan ni Kibuloc, ganun din etong si Digong. Paano ba puprotektahan yung mga yan? May mga pananagutan yan. Paano ba ni PBBM puprotektahan yung Pogo nasasangkot nga sa iba't ibang klase ng krimen? Paano itutuloy ni PBBM yung madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato kung hindi naman talaga natatapos yung issue sa ipinagbabawal na bato, kung hindi nga naman naging epektibo yung ginawa ni dating Pangulong Duterte? Bagkos marami pa ang binawian ng buhay na mga inosenteng tao nung panahon na yon. Yan po mga dahilan kung bakit nanggagalaiti po sila kay Presidente, kasi nga hindi po nila kayang kontrolin si PBBM. Ano po, anyway, tuloy po natin. Binoto. Pero ma'am, kahit man mapalayas natin ang adik na presidente na kahit mapalayas natin ang adik na presidente natin, iyan ba yung ayaw mag-resign si PBBM? Yan ba yung hindi nagsalita at never daw nagsalita ng Marcos resign? Yan, maliwanag na nga dyan mga kababayan. Hindi natin mapapabalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So dalawang bagay po yun, ma'am. Kailangan natin mapadismiss ang kaso ni Pangulong Duterte at mapabalik siya sa Pilipinas. At iba po yung bagay na meron tayong galit at meron tayong kagustuhan na palayasin o patalsikin ang ating presidente. Ayan o, napakaliwanag na mga kababayan ng mensahe. Napakaliwanag na ng mensahe ni Sara Duterte dito. Ngayon. Ang mahalaga daw, merong galit para patalsikin, palayasin etong si PBBM sa pwesto. Ayan o, naandyan na. Yan po ay July 19, 2025. Kaya yung sinasabi ni Sara Duterte dun sa press con po niya kahapon, 100% kasinungalingan po yan. Etong sinasabi niya na I never said Marcos resign. Ang sinabi ko, magpa-test siya. Kalokohan yan. Kasi nga maliwanag naman na sinabi niya dito. Ang mahalaga may galit para patalsikin si PBBM. At iba po yung bagay na meron tayong galit at meron tayong kagustuhan na palayasin. Iba yung merong galit, merong kagustuhan. Ibig sabihin, pag merong kagustuhan, gusto mo talagang patalsikin ang presidente. Patalsikin ang ating presidente ngayon. Di ba? Sino ba itinutukoy niyang presidente dyan? Siyempre si PBBM. At eto pa mga kababayan, kung titingnan nyo nag-react po si Sara Duterte dito po sa issue daw mga kababayan, na kung saan ito daw pong si Sara Duterte sumagot daw po dun sa issue ng brat na bansag mga kababayan ni Congressman Laila de Lima kay Sara Duterte. Di ba kung matatandaan nyo, kaya binawasan yung budget ni Sara kasi nga napaka-spoiled brat ni Sara Duterte. So ngayon, ito pakinggan po natin. Tuloy po natin yung usapan natin dito po sa isa pang pagsisinungaling ni Sara Duterte, kasi maliwanag naman nung sinabi niya na wala daw siyang sinabi na patalsikin si PBBM, maliwanag na pakinggan nyo, meron silang kagustuhan na patalsikin ang presidente. So ibig sabihin dun pa lang sa point na yun, nagsisinungaling na po si Sara Duterte. Ano po, anyway, tuloy pa po natin. Baka pwede niyo pong sagutin yung sinasabi ng iba, especially Congresswoman De Lima saying that you're a brat. Yan. Like to address that comment of her po? Oo. Kasi hindi ka nga daw po sumipot sa budget. Oo. Ang administration that is led by Malacanang Palace, ang Makabayan, ang Akbayan, ang members of the Liberal Party. Pinagsama-sama na. Yellow. And sabihin na lang natin yung sixth category, all others. Meron kasama yung mga dilawan Alam naman natin, bago naging pinklawan si Leni Robredo, naging dilawan po yan. Yan silang narrative about Inday Sara. Kung napapansin nyo,
paulit-ulit lang yan na sinasabi nila. Kung ano yung, at pansinin nyo din, kung ano yung lumalabas sa bibig ng Malacanang Palace, susunod yung kanilang online service providers sa news. Di ba nung lumabas sa bibig mo na magpate si PBBM, bangag si PBBM, di ba sunod-sunod yung mga sabi ng mga vlogger mo? Ito talaga mga kababayan. Kung titingnan nyo po, talagang masasabi po natin na LED talaga yan. Di ba dahil kung titingnan nyo, I think may picture ata ako dito mga kababayan ni ano. Wait lang ha, hanap nga tayo. Banat Bay. Siguro naman, nakita nyo mga kababayan noon. Meron dyan mga tumatagpo kay kay Sara Duterte. Di ba mini-meeting yung vlogger? Ayan o, lumabas o. Sino may mga mini-meet na vlogger? Ayan o. Yan na, di ba yan yung mga sunod-sunod na bumabanat kay presidente? Yan o. Di ba kung ano daw yung sabihin ni PBBM ng Malacanang daw? Sumusunod daw yung mga vlogger ni PBBM. Yung mga provider daw, online provider. Sino ba ang minimit? Sino ba yung nakikipag-meet sa mga vlogger? Sorry na-click ko Sorry na-click pala. Ayan o. Sino ba nakikipag-usap sa mga vlogger? Diba? Eto. Tingnan natin mga kababayan. Sino ba yan? Yung mga banatae matitindi magmura kay presidente. Sino ba to? Halos buong pamilya nila kinakausap yung yung mga vlogger na tumitira kay presidente. Apolonio Go, mega love shoutout po. Thank you sa pakape. Maraming salamat po Ayan Sara Duterte, Basti Duterte, dating Pangulong Duterte. Di ba? Kaya nga dito mga kababayan, sablay na sablay ang pinagsasasabi ni Vice President. Whether it be fake news, vloggers, di ba? totoong news, or trolling, pare-pareho. Dinamay mo pa kami dyan. Samantalang kayo nga ay nakikipag-meet ng pamilya mo sa mga vlogger. Ayan Diba? Ayan Kaya pala itong mga to, iisang kumpas. Kapag yung isa tinawag na bangag si PBBM, sama-sama na yung mga kasamahan niya dito. Kasi nga naman, kung ito ay minimit ni Sara Duterte, ni Basti Duterte, ni dating Pangulong Duterte, alam na this. Yung narrative nila. At pansinin nyo, lahat ng lumabas na mga articles, isa lang yan. Sinasabi nila, number 1, pro-China. Number 2, bakit hindi ba? Number 3, Lucaret, crazy. At number 4, nakalimutan ko yung isa. Ano yung isa, ma'am? Paulit-ulit lang yan sila di ba paulit-ulit lang din kayo na ano yung sinasabi nyo kay PBBM? Hindi marunong na leader? Weak leader? Ano pa ba? Bangag? Adik Benedictus? Di ba paulit-ulit lang kayo na ganyan kayo ng ganyan? Magpates, nagkukok. Paulit-ulit lang din sila mga kababayan. Bakit ka nasasaktan, Vice President? Kung tatanungin nga natin ng taong bayan ngayon, ng Press 1, kung ang tingin ba nila kay Vice President Sara Duterte, may saltik, baka mag-Press 1 lahat ng mga to. Diba? Eto mga kababayan, sige nga, Press 1 nga sa mga nagsasabi na spoiled brat, may saltik, di umano, etong si Vice President Sara Duterte, Press 1 nga sa mga nagsasabing spoiled brat, may saltik at pro-China. At Press 2 sa mga hindi. Confidential funds. Ilustay. Yan. Pro-China, brat, tama, Vice President o nag-Press 1. At confidential funds. 4 lang yan. Pansinin nyo, inuulit-ulit nila yan. Hoping siguro na one of those will stick sa image or sa reputation para makasira sa akin.
So, hindi ako nagtataka na magsasabi ng ganyan si Leila de Lima. Yung word na brat, ginagamit nila lagi yan. And more than that, hindi naman kasi parent ang House of Representatives for them to say kailangan disiplinahin ang Vice President. Dahil sa totoo lang, ang tawag nga natin sa kanila mga buaya, di ba? Ganun yung general perception. Bakit hindi ka ba buaya? Eto malupit dito mga kababayan. Yung buhaya, pinupuna. Yung mga kapwa po niya buhaya. Eto nga yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Sana bago magsalita si Vice President Sara Duterte, next time, humingi muna siya ng advice. Kung meron siyang advisor. Kasi siya nga po yung pinakaunang buhaya eh. For all members of House of Representatives. So wala silang moral ascendancy over the office of the Vice President. But going back, that's a messaging narrative of anti-Duterte. No, not anti-Duterte. Anti-Sara Duterte. Messaging narrative nila. Nasa message board yan nila. Sa mga anti-Sara Duterte. Yan, paulit-ulit yan sila approach. Hingian nyo ng ebidensya yan. Walang ilalabas na ebidensya yan. Kasi wala naman ngang ebidensya. China, luka-luka, confidential funds, at brat. Ang problema kasi sa messaging nila, hindi ko na lang sabihin kasi baka matuto sila sa akin, ma'am. Di ba? Wala kasi ngang ebidensya mga kababayan. Ano masasabi niya? Ano masasabi niya? Yung tinuturo niya sa mga vlogger niya pag tinitira si PBBM? Yung tinuturo nila kay Kiko Barsaga pag pinagagalaw nila si Kiko Barsaga? Diba? Biruin yung mga kababayan na mag-aakusa. Tapos biglang sasabihin, ayaw ko na palang sabihin kasi baka matuto pa sila sa akin. Di ba dapat ipapaliwanag mo yan, Vice President, kung bakit mo sinasabi yung mga ganyang klase ng bagay? At the same time, dapat maglalabas ka ng ebidensya kung may katotohanan ba yung mga sinasabi nyo po, lalo na't pangalawang pangulo po kayo ng Republika ng Pilipinas. Alam nyo mga kababayan, parang yung kaklase mo ng anong elementary na, ay, wag kang lumapit sa akin kasi baka matuto ka, baka manulad ka. Di ba? Ayoko ma'am, pag sinabi ko, then matuto sila, and then makaisip sila ng bago. Wag na. Alam niyo, sa totoo lang ito, mensahe ko sa mga DD-shit ha. Iwas-iwasan po natin yung pagiging panatiko. Hindi, sa totoo lang mga kababayan. Iwas-iwasan po natin yung pagiging panatiko. Alam niyo kung bakit? Kasi, pagka masyado po ninyong sineryoso yung politika, kapag masyado po kayo naging panatiko, minsan hindi nyo na nakikita yung tamang ginagawa nung tao na binabatikos nyo dahil nga sa idol nyo, etong mga Duterte. Tulad na lamang mga kababayan na itong isang ipapakita ko po sa inyo. Kung makikita nyo po, di ba, nung nakaraang araw, meron pong isang vlogger na nakusuhan ng sedition. Yun yung pagkakaalam ko mga kababayan ha. Yung isang vlogger na humarap sa kasong sedition dahil nga naglagay sa ulo ni PBBM ng araw na may nakalagay na headshot. Ngayon yun po ay naaresto na at yan nga ay naibalita na sa iba't ibang pahayagan. Ngayon nakakita po tayo ng balita galing po sa Philippines Defense Force Forum. Ito po yung source natin. Meron po itong 558,000 followers. Sabi po dito, family of DDS headshot blogger facing sedition charge. Reportedly, sought help from Sara Duterte but the OBP has distanced itself. Ibig sabihin mga kababayan, yun daw pong pamilya nitong si Mike Romero. Yun po yung nagbanta kay PBBM. Ay lumapit daw po. Dito daw po sa opisina. O dito kay Vice President Sara Duterte. Kaso nga lang ang problema, hindi po tinulungan ni Sara Duterte. Bagkos mga kababayan,
dumistansya pa daw etong Office of the Vice President. Ayan o. Diba? Kaya nga doon sa mga DDS, tandaan nyo, dinadala kayo sa gulo. Hinihila kayo sa mga problema para labanan nyo ang gobyerno. Ngayon, kapag nangailangan po kayo, hindi kayo kayang tulungan ng mga tao na sinusuportahan ninyo. Kaya nga, ito pa ulit-ulit natin sinasabi kahit noon pa man. Iwasan po natin ang pagiging panatiko kasi naranasan natin yan eh. Diba? Naranasan natin yan nung minsan may sumuporta tayo dun sa ibang tao na mali na pala yung ginagawa. Siyempre, panatiko ka, bulag na bulag ka sa ginagawa nung tao na yon. At ngayon, nung nakita mong mali na po yung ginagawa, nung pinipilit mong umalis na dun sa community nung tao na yon, biruin nyo, gustong sirain yung kredibilidad mo bilang isang vlogger, bilang isang content creator. Kaya nga kung tutusin mga kababayan, ito payo ko po sa lahat, lalo na yung mga nagsisimula mag-vlog, iwasan nyo maging panatiko kasi ito tulad nito, kita nyo yung pamilya nakikiusap, lumapit. Ano po dito kay Sara Duterte. Kaso nga lang ang problema, ito daw pong Office of the Vice President ay dumistansya daw po. Ibig sabihin hindi po pinagbigyan, hindi po tinulungan yung supporter ni Sara Duterte na sa sobrang pagmamahal sa mga Duterte ay nagawang pagbantaan si Presidente. Kaya nga ito, lesson learned para po dun sa mga kababayang Pilipino po natin, especially dun sa mga DD-shit na sunod-sunuran, ano po at talagang sobra-sobra yung pagiging tanga sa pagsuporta dito po sa mga Duterte. Next time, ilagay nyo po sa lugar yung pagsuporta ninyo. Hindi yung gagawin yung laruan ng presidente, pagbabantaan nyo kung kailan nyo gusto. Kaya ang ending mga kababayan, yung pamilya nakikiusap, pero dumistansya na yung Office of the Vice President. Yan po ang isang patunay na talagang katulad na lamang yung nung issue sa Qatar. Di ba may mga nagraling Pinoy doon? Sino ang tumulong noon para makalabas yung mga Pinoy na yon? Ang presidente. Si PBBM. Gobyerno ni PBBM. At after po mailabas yung mga DD-shit do sa Qatar, di ba saka nagpunta ng Qatar si Sara Duterte? Saka siya nagpunta ng Qatar kung kailan tapos na yung problema na pinagdadaanan ng kanyang mga taga-suporta na nag-rally para magpakita ng suporta sa mga Duterte. So wala po yung pinagkaiba dito. Ngayon, ito naman mga kababayan, pinagbanta ng presidente dahil sa sobrang pagmamahal sa mga Duterte. Kaso nga lang ang problema, iniwan po siya ng Office of the Vice President sa ere. Etong si Mike Romero. Ito po yung naaresto noong nakaraang araw na nagbantang headshot sa ulo ni Presidente. So lumalapit yung pamilya, nakikiusap kay Sara Duterte kaso ang problema, iniwan po sa ere. Mga kababayan, ano po? So kayo, ano po masasabi nyo mga kababayan? Hingil po dyan sa issue po na yan at mga pinagsasasabing kasinungalingan ni Vice President Sara Duterte. Comment below na lamang po kung ano pong komento at opinion po ninyo. Hingil po dyan sa issue po na yan mga kababayan.